Sabi niya, I will build my church. Ibig sabihin, ang tinatawag nating nature o kalikasan sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat. Kung may dalawa o tatlo, ay yan ang tinatawag questionable na yan. Ngayon, pag sinasabi natin bakit one, kasi ang ating Panginoong Jesucristo galing sa langit, bumaba sa lupa, dumaan sa sinapapunan ng babae at nagtatag ng tinatawag nating iglesia ayon sa sinasabi doon na kahit ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi makapapanaig sa iglesia. So, mayroon siyang tinatawag typology. Pag sinasabi nating typology, yung hula ng katuparan ay natutupad sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Diba ang tanong natin, paano natin makikilala ang tunay na iglesia sa dami-dami na ngayon na umiiral na mga tinatawag nating mga pananampalatayang Kristiyanos? Unang tanda, isa. Bakit isa? Kasi walang ibang makapagtatatag ng tunay na iglesia liban sa Diyos lamang. Kaya isa. Pangalawa, bakit isa? Pag sinasabi natin isa, biblical. Halimbawa, John chapter 17 verse 21. Basa, brother. Bakit iisa ang tinatawag nating tunay na iglesia? Bakit isa? Bakit hindi dalawa? Ano ba ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo? Bakit isa? One. Kasi unang marka ating tinatalakay. Okay, 1:15-21. Ito po ang sabi. Datapwat ang bagay na ito ay gagawin nila sa iyo dahil sa aking pangalan, sapagkat hindi nila nakikilala. Hindi, brother. John 17 verse 21. 17:21. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, at sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So, anong sabi ng suportado ng Biblia? Maging isang nawa sila sa ating lahat. Kung paanong ika'y nasa sa akin, ako'y nasa sa iyo. Magiging isa sila sa atin. Ibig sabihin, yung kultura po ng langit, dinala ng ating Panginoong Jesucristo. Na ibig sabihin, kung ano ang kultura doon sa langit, yun din ang kulturang isa sa buhay natin dito sa sanlibutan upang matatamo natin, makakanta natin ang buhay na walang hanggan. Halimbawa, sa Ephesians chapter 4 verse 6. Kasi ang topic natin dito pa tayo sa 1 eh. Tapos papasok tayo sa holy. Bakit 1? Bakit holy? Kung biblical ba, yun lang ang logic dyan. Ephesians 4:6. Ito po ang sabi. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumama sa ibabaw sa lahat, at sumaya lahat at nasa lahat. So, ibig sabihin, siya ang Diyos, nasa lahat. Ephesians 4:6 ba yun, kapatid? Chapter 4 verse 5. Oh, sige. Ulitin, liwanagin mo. 4 and 5. Ito po ang sabi, kapatid. Sa 6, diretso na. Okay, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ano daw? Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Halimbawa, dito tayo sa isang pananampalataya. Halimbawa, sabi ng simbahan, no divorce. Ano? Mag-yes tayo? Kasi ganyan eh. Isang pananampalataya. Yan ang layunin ng ating Panginoon na bumaba galing sa langit. Pag sinasabi ng isang pananampalataya, ano bang ibig sabihin? Makikiisa tayo sa ano? Sa plano o layunin ng ating Diyos. So ibig sabihin, pag makikisa tayo sa Kanya, kung ano ang tinuturo ng simbahan ay dapat ating susundin. Kasi ano ang simbahan? John 14:16. So
So, mga kapatid, John 14:16. Oh, Pasensya na po John kapatid. 14:16. Manghiram tayong tagabasa sa mula sa dating daan na para mas mabilis. Okay. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siya'y sumainyo magpakailanman. 26, ito po ang sabi. Datapwat ang maaaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na nasa inyong aking So, sinabi. ano ang pangako ng Panginoong Kristo? Ipapadala niya ang Espiritu Santo. Saan? Sa simbahan. Ano ang layunin ng ating Panginoong Kristo? Ituturo. Dahil ang simbahan ay siyang magtuturo ng katotohanan. So, ibig sabihin, kung ano ang layunin at turo ni Kristo, yan din ang turo ng simbahan. Kasi ang simbahan, Kolosas 1:18, brother. Chapter 1, verse 18, ito po ang sabi, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Ibig sabihin, si Kristo ang ulo, tayo'y kaanib ni Kristo bilang kanyang katawan. Ibig sabihin, kung ano ang plano at isip ng ulo, susunod ang katawan. Tama? Ang simbahan ay katawan ni Kristo. Kaya kung ano ang plano at isip ni Kristo, susunod ang simbahan kasi katawan niya ni Kristo. Tama? So hindi pwedeng sasalungatin natin kung ano ang katuruan ng simbahan dahil hindi na tayo iisa yan. Pangalawa, iisa sa bautismo. Halimbawa, ikaw isang Katoliko, yung binyag mo tatanggapin ng in the name of Jesus, hindi ka nakikiisa sa tinatawag nating pananampalataya ni Kristo. Kasi yun ang standard ng kanyang tinatawag nating pananampalataya upang magkaroon ng tinatawag kaayusan sa ating pananampalataya upang maging malinaw ang daan natin patungo sa kanyang kaharian. Kaya ang simbahan ay kanyang itinatag Ephesians chapter 3 verse 10. Kung ano ang layunin ng simbahan. Verse 10. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakikilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos. Saan ipinagkaloob ng ating Panginoong Kristo ang kanyang karunungan? Sa iglesia, malinaw po ang turo. Diba?